Hello guys, may konting share lang tayo dito guys, no. Ito yung guys, no, ang compressor na nabutas ang evaporator, tapos napapayaan ng isang gabi na gumagana na nabutas na. At nag-loss compression testing natin guys. Buksan natin to kung anong dahilan ng pagka loss compression. Saksak natin. Isang inverter to guys, ha. Yan, gumagana guys. Yan, pero walang hangin lumalabas dito sa discharge niya, no. Yan, wala, negative. Yan, bunutin na natin guys. Nabuksan ko na to, no, para madali tayo. Yan, bunutin ko muna niya. Yan. Tingnan natin tong mechanical parts niya. Tigas mo guys. Kung napapagana mo. Tingnan natin dito kung anong nangyari. Bakit nag-loss compression. Okay pa to guys, no? Kahit na isang gabi siya na nahayaan sumaksak. Hindi siya, no? Hindi pumunta dito sa compressor ang dumi ng evaporator. Kalimitan kasi pag nasaksak, napupunta yan sa dito agad ang dumi. Pag hayaan na 24 oras na nakasaksak. Pero ito wala, no, hindi siya pumunta dito. Isang to, no, Panasonic upright freezer. Pagdating sa mga guys, matibay, no. Matibay ang mga Panasonic. Yan. Ayan na guys, oh. Hindi nga pumunta doon, pero dito siya pumunta, no. Yan. Dito pumunta ang dumi. Kaya nag-loss compression. Tapos parang itong plastic niya parang naluto. Yan. Kumalang dito sa butas, oh. Itong plastic. Kunin natin. Guys. Yun, tigas, hindi matanggal. Dahil ang plastic na to guys, oh. Parang na-overheat. Pumasok dito sa niya, flapping valve dito yan. Yan ang plastic, oh, yan. Update ko lang kayo guys, may may pangalawang video tayo kung mapagana natin ito. Hindi siya maayos pa natin. Yun lang sa ngayon guys.